Doblitro, ang drink na pangmaramihan. Free when you buy 6 Nesty Doblitro 2-liter packs. Makipiesta na! Way buwan pa lang yan. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik ang unang hirit. Narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Balwalo ang umarap sa media ang legal na may bahay ni Negros Occidental Representative Ignacio Iggy Arroyo. Matapos na mababaltaan na pumanaw na ang kongresista dahil sa cardiac arrest sa London. Bagamat inamin ni Alicia Rita Morales Arroyo na hiwalay na sila ni Congressman Iggy bago ito pumanaw, napakasakit pa rin daw sa kanya na malaman ang balita. Ang 14 na taong gulang nilang anak na babae, labis rin daw na nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang iginigit ngayon ni Alicia, kahit nag-file sila ng annulment, dapat sa kanya manggaling ang desisyon kaugnay sa mga arrangements sa ospital at sa pagpauwi sa bansa ng labi ng congressman. Ang kagustuhan daw kasi ni Iggy, iburol siya sa kanilang bahay sa La Vista. Kung sakali sa bahay yung gusto niya parating private na tao siya, yung way kung yun na sa bahay. We are concerned as her lawyers that there are certain pretenders who claim that they are the legal wife. And that is why we would ask Aleli to come here to advise her of what her rights are under the law. Pasado alas 6 kagabi nang kumpirmahin ni dating unang Ginoo Mike Arroyo ang pagpanaw ng kanyang nakababatang kapatid. Na-comatose daw ang kongresista matapos ma-cardiac arrest sa London. At kahapon, tuluyan ang inalis ang nakakabit na life support kay Arroyo habang nakakonfine siya sa London Clinic Liver Center. Mahigit 2 taon ding labas-masok sa ospital si Congressman Iggy dahil sa kanyang iniindang sakit sa atay at nitong Oktubre lumipad siya pa London para doon magpagamot. Naging matunog po ang pangalan ni Ignacio Iggy Arroyo matapos siya masangkot sa kontrobersyal na Jose Pidal account. Taong 2003 sa parehamiigan sa saksi, inamin ni Iggy na siya ang nagmamayari ng Jose Pidal account na una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na ginagamit umano ni Attorney Mike Arroyo para sa mga money laundering activities nito. Lumagda pa nga si Iggy bilang Jose Pidal para patunayan kanya ang account. Wala ring direktang pagtanggi si Iggy Arroyo nang ituro siya ng kanyang kuya bilang may-ari ng $1 million property sa San Francisco, California na unang napaulat na pag-ari ng dating first couple. Sa halip, ginamit niya ang kanyang right to privacy ng usisain ng Senado. Taong 2004, tumakbo at nanalong kinatawan ng ika-5 distrito ng Negros Occidental si Iggy. At noong nakaraang taon, sinalo ni Iggy ang akusasyong nagbenta umano ng segunda manong chopper sa PNP. Nirentahan lang daw ng kanilang kumpanya LTE Incorporated ang mga helicopter. At dahil siya raw ang presidente noon ng kumpanya, siya raw ang nakatransaksyon ng Lion Air at hindi ang dating first gentleman. At bagamat nagpapagamot na sa London sa kanyang huling panayam sa GMA News, muli niyang ipinagtanggol ang kapatid na si Attorney Mike at hipag na si dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa ibang balita naman, dapat na raw magbitiw sa pwesto si Presidential Advisor Ronald Llamas matapos lumabas ang mga larawan nitong namimili umano siya ng mga pirated DVD. Ayon kay ANAD Party List Representative Pastor Alcover, isang kahihiyan sa Malacanang ang ginawa ni Llamas kaya marapat na siyang mag-resign. Sagot naman ng palasyo, paiimbestigahan ang insidenteng kinasasangkutan ni Llamas. Giit ng palasyo, hindi untouchable si Llamas kahit pa kilalang kabarilan siya ni Pangulong Aquino. Matatanda ang nasangkot na rin sa kontrobersya si Llamas noong nakaraang taon matapos mahulihan ng matataas na kalibre ng baril sa loob ng kanyang sasakyan. Dagdag pa ng palasyo, patuloy pa rin daw ang agresibong kampanya ng gobyerno kontra pamimirata. Yang nga siya, ngayon hindi natin makausap. Hindi nga, actually kahapon pati nga si... Naghahanap pa sila ng mga pwedeng dahilan. Ilang araw na. Pati si Pangulong Noy, meron siyang doubt kung bumili. Oo. Baka iti bahagi ng kanyang surveillance. Oo nga daw, baka sabihin surveillance, tinitignan kung Pero yung trabaho niya, hindi ko alam kung political affairs. Political affairs. Pangulo, ang politika natin ay apektado ng mga nagkaalat na baka deputy na siya ng OMB. Masabon. Pero alam mo, pag nasa pwesto ko sa gobyerno, parang, alam mo yun, dead makadalang minsan eh. Dahil, alam mo, isang taong ka pa lang, talos. Dami pang oportunidad. Dami pa. So, sayang. Dapat ingat. Lahat kasi ng mata nasa iyo eh, di ba? Oo. Caution na lang.
Samantala, humingi na po ng tulong ang kampo ni Senator Lito Lapid sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng pagkakaaresto ng kanyang may bahay na si Marisa sa Las Vegas sa Amerika dahil sa pagdadala niya ng $50,000 doon. Sa batas po kasi ng Amerika, kailangan ideklara ng sinuman ang dalang perang hihigit sa $10,000 sa Customs Authority at patunayang kanya nga ang pera. Sa ngayon ay pansamantala nakalaya si Mrs. Lapid matapos makapagpiyansa. Ayon sa kampo ni Senator Lito Lapid, nagpunta raw ang asawa ng senador sa Las Vegas para sana magpagamot sa kanyang sakit sa puso. Dagdag pa nila, handa raw harapin ng misis ng senador ang kanyang kaso doon. Yun nga, nagkaroon ng konting problema. Pero okay na, at nakalabas na. Yun nga, may abogado na ron. Medyo nalulungkot kami, hindi naman namin naasahan yung ganon. Kasi nga magpapagamot siya eh. Nakapag-bail yata si Mrs. Lapid. Kami Kaya, to 50,000. nakapag-bail. Okay, pasadaan natin ang mga aksyon balita sa umagang ito. Ronda Reports. Patay sa shootout ang isang hinihinalang drug pusher sa Santa Cruz, Maynila kanina madaling araw. Yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Ausente. Maria. Patay nga ang 28 anyos na si Richard Felicidario nang di umunoy makipagbarilan sa mga pulis sa Rizal Avenue, corner San Lazaro Street sa Santa Cruz, Maynila sa harap mismo ng Jose Reyes Memorial Medical Center pasado alas 12 kaninang madaling araw. Kwento ng mga pulis, unang pinaras si Felicidario na sakay ng tricycle kasama ang live-in partner nito na si Jane Lorraine Anire at ang tricycle driver na si Ronnie Andrada sa may checkpoint sa Herrera Corner, Tayuman. Sa checkpoint, inusisa ang tricycle driver at wala naman daw kasi itong maipakitang rehistro at lisensya, kaya kinapkapan din daw ito pati na rin si Felicidario. Pero una na palang na-monitor ng mga pulis na may transaksyon umano si Felicidario sa isang lugar sa Maynila. Sa cellphone nga daw ng napatay na si Felicidario, kita ang transaksyon ng droga. Ineskorta na mga ito ng pulis papunta sana sa presinto, pero sa loob pa lang daw ng tricycle nagpampuno ng pulis at ang napatay na si Felicidario. Pinatigil daw agad ng tricycle, nakapaputok daw si Felicidario, kaya natamaan ng isang pulis na si PO3 Ginro Bautista. Sa pitan daw ito natamaan at diretso na nga sa JRMMC. Patay naman sa tama ng bala sa ulo si Felicidario, pero itinanggi ng babae ang akusasyon na may transaksyon sa droga ang kanyang kinakasama. Matagal na daw kasi nitong tinigil ang itong gawain at gumagamit na lamang daw ng droga. Wala din daw itong alam tungkol sa baril. Ayon naman sa PNP, iimbestigahan din ng tricycle driver na lula ng dalawa. Yan muna ang Ronda Balita mula dito sa Maynila. Igan? Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente. Ronda Report mula sa Tondo, Maynila, nagtapos ang buhay ng dalawang umano'y hold-upper matapos makipagbarilan sa mga otoridad kagabi. Tumakas umano ang dalawang nakamotorsiklong kinilalang sina Joey at Hector Fernandez sa isang checkpoint sa Pier 2. Matapos ito, nakipaghabulan dalawa na tumagal ng 4 na oras. At nang pumalya na ang makina ng motorsiklo, nagpang-abot sila sa may Delpan Bridge. Dead on the spot si Joey habang nagawa pang tumakas ni Hector. Nagkulong sa loob ng isang kwartong suspect pero mabilis daw siyang inabutan ng mga pulis at doon na siya napatay. Nakatanga isailalim sa autopsiya ang mga biktima. Aksidente naman sa EDSA sa Tolan kung saan isang kotse tumaob kanina madaling araw. Yan naman ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, sugatan nga ang isang Chinese national matapos kang tumihaya yung kanyang sinasakyang kotse dyan sa may EDSA Santolan flyover northbound lane. Ayon sa isa na pagsiyasat ng mga traffic enforcer ng MMDA, ayon daw mismo sa naturang driver, nakatulog daw siya. Ay huli daw niya naalala, nagmamaneho siya at nang madilit siya ay nakatihaya na nga ang kanyang sasakyan. Buti naman at mabilis na responde ang mga rescuer at nabigyan pa siya ng paunang lunas bago siya idinala sa ospital. Wala namang ibang sasakyan ba ang nadamay sa insidente. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa ikapitong araw ng impeachment trial sa Senado, tinalakay ang umano'y pagbili ng anak ni Chief Justice Renato Corona na si Maria Carla sa ari-arian ng kanyang mga magulang. Yan ay ang mahigit 1,000 square meter na property nila sa La Vista Subdivision, Quezon City. Ayon pa kay BIR Commissioner Kim Henares, hindi rin daw naghain ng income tax return si Carla maliban noong 2008 at 2009. May ilang po na rin daw si Henares sa SALN ng punong mahistrado. Tulad daw ng hindi pag-fill up ni Corona sa acquisition cost. Kinumpirma rin ni Henares na nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon sa BIR kaugnay sa mga nadiskubre nila